lumabas siya. Ako'y umiyak. At hindi ko tinikman ang pagkain na iyon o anumang pagkain niya. Pagkalipas ng isang araw, lumapit siya sa akin at tiningnan ang pagkain. At sinabi sa akin, "Bakit hindi ka kumain ng pagkain?" At sinabi ko sa kanya, "Sapagkat pinuno mo ito ng mga nakamamatay na engkanto." At paano mo nasabi? Hindi ako lumalapit sa mga Diyos-Diyosan kundi sa alahaya lamang. Ngayon nga, talastasin mo na ang alahaya ng aking ama ay nagpahayag sa akin sa pamamagitan ng kanyang anghel ng iyong kasamaan. At aking inilihim ito upang mahatid kita sa pagkakasala. Kung sakaling makita mo at magsisi. Ngunit, upang matutuhan mo na ang kasamaan ng masama ay walang kapangyarihan sa kanila na sumasamba sa alahaya. Nang may kalinisan, narito, kukunin ko ito at kakainin sa harap mo. At pagkasabi ko nito, nanalangin ako ng ganito, ang alahaya ng aking mga nino at ang anghel ni Abraham ay sumama sa akin at kumain ako. At nang makita na ito, nagpatira pa siya sa aking paanan na umiiyak, at siya'y aking pinatayo at pinayuhan. At siya'y nangakong hindi na gagawin pa ang kasamaang ito. Ngunit, ang kanyang puso ay nanatiling nakatuon sa kasamaan. At siya'y naghanap ng pagkakataon upang ako'y bitagin. At nanangis ng malalim siya'y ng lumo, kahit hindi siya may sakit. At nang siya'y makikita ng kanyang asawa, sinabi nito sa kanya, "Bakit ang iyong mukha'y nalumo?" At sinabi niya sa kanya, "Ako'y may kirot sa aking puso, at ako'y dinidin ng mga daing ng aking espiritu." At siya'y inaliw niya, kahit hindi siya may sakit. Pagkatapos nang may mapagkakataon, sumugod siya sa akin habang nasa labas pa ang kanyang asawa at sinabi sa akin, "Magbibigti ako o magpapatapon sa bangin kung hindi mo ako sipinan." At nang makita ko na ang espiritu ni Beliar ay gumugulo sa kanya, ako'y nanalangin sa alahaya. At sinabi niya sa kanya, "Bakit kaawa-awang babae, ikaw ay nagugulo at nababagabat, nabulag ng mga kasalanan? Alalahanin mo na kang ikaw ay magpatiwakal. Si Asteho, ang kerida ng iyong asawa, ang iyong karibal, ay hahampasin ang iyong mga anak at iyong papawiin ang iyong alaala sa balat ng lupa." At sinabi niya sa akin, "Narito, ako'y iyong minamahal. Ito'y sapat na sa akin. Tanging ipaglaban mo ang aking buhay at ang aking mga anak. At umaasa akong makakamtan ko rin ang aking nais